Anong nangyari? Nagawa niyang harangin ang nagniningas na kapangyarihan ng isang sukdulang 3-star martial sovereign. Hindi makapaniwala ang mga tao sa paligid at naging seryoso ang kanilang mga mukha. Sa tingin ko, ito ay dahil sa Ten Death Sword na hawak niya. Ang espada ay naglalabas ng malamig na enerhiya na siyang eksaktong panlaban sa nagniningas na kapangyarihan ni Liang Yuyan. Ang espadang ito ay tunay na pambihira. Nang ito ay bunutin, ang malamig na liwanag nito ay parang tubig. Malamang na ito ay isang sandata na nasa ika-9 na antas. Sayang naman at isang 7-star martial emperor lamang ang gumagamit ng isang ika-9 na antas na mystic weapon. Mayroon siyang kakayahang paikutin ang mga dalaga. Malamang ang espadang ito ay ipinagawa para sa kanya ng dalaga mula sa Thingwind ni Dinhai. Tife, nakuha na ang yaman at kagandahan, bakit hindi ako kasing swerte niya? Masisimulang ang iyong mga magulang sa pagpapanganak sa iyo na may mukhang palaka. Kung walang perang gagastusin, paano ka makakapanligaw ng mga dalaga? Dalawang enerhiya ang nagsilang sa yin at yang, 4 na araw ang sabay na umiikot, sigaw ni Liang Yuyan. Nagbago ang selyo sa kanyang kamay, at ang bolang apoy ay biglang nahati sa 2, at ang 2 ay naging 4. Sa isang iglap, 4 na araw ang sunod-sunod na nabuo, na sumira sa pagkakagapos ng asul na lotus. Nagbago ang ekspresyon ni Liang Xiao. Sumugod ang 4 na bolang apoy na ito. Bagamat ang lakas ay hindi tumaas ng 4 na beses, ito ay dumoble pa rin. Siya ay isang 2-star martial emperor lamang, kahit na gamitin pa niya ang lakas ng North Heaven Cold Star Sword, hindi niya ito kayang pigilan. Kung wala ka ng ibang alas, mamatay ka na, sigaw ni Liang Yuyan habang kinokontrol ng kanyang kamay ang mga bolang apoy na sumusugod. Ang mga bolang apoy ay rumagasa na parang mga bulalakaw, nilalamon ang lahat ng madaanan at lumilikha ng isang mabangis na dagat ng apoy. Dumating ang hangin. Sa kanang kamay ni Liang Xiao, lumitaw ang Thin Ethi, isang malakas na hangin ang humihip mula sa walang katapusang kalawakan. Itinutok niya ang North Heaven Cold Star Sword sa kalangitan. Ginamit niya ang banal na espada bilang daluyan upang pakawalan ang lakas ng Thai Ki Sen Fong, na pumigil sa 4 na araw na sabay at hindi ito makausad kahit kaunti. Sa halip, ang lakas ng nagniningas na kapangyarihan ay unti-unting humihina na may posibilidad na lamunin. Sa wakas, nagbago ang ekspresyon ni Liang Yuyan. Naramdaman din niya na ang hangin mula sa espada ni Liang Xiao ay hindi pangkaraniwan at mabilis na nilalamon ang kanyang kapangyarihang nagliliyab. Sumigaw siya, binawi ang 4 na bolang apoy na walang tigil na umiikot sa himpapawid at mas pinabilis pa ang pagbuo ng kanyang mga selyo sa kamay. Sinabi niya, kung ganoon, hindi na ako magpipigil pa. Ginamit ni Liang Yuyan ang kanyang mga selyo sa kamay at ang 4 na malalaking bolang apoy ay muling nahati, 5, 6, 7, at sa huli ay naging 10 araw, na patuloy na nagpapalakas sa isa't isa. Ito nga ang 10 araw sa kalangitan. Naging seryoso ang mukha ni Qian Wudi at sinabi niya, hindi ko akalain na naabot na niya ang antas ng ganap na pagiging perpekto. Nagulat din si Zhang Chong at sinabing, napakakatakot ng talento ng dalagang ito. Nasa malaking problema si Liang Xiao. Kaya niyang pigilan ang 10 araw sa kalangitan na ito. Talagang gusto kong malaman. Pigilan? Nagpakita ng kalupitan at paghamak ang mukha ni Tudanhe, at walang emosyong sinabi, syempre, diretso na siyang mamamatay. Itinaas ni Liang Yuyan ang kanyang mga kamay, at 10 higanting bolang apoy ang pumailanglang, dahan-dahang sinusunog ang buong kalangitan. Sa lungsod ng Songyuyang, 10 araw ang lumitaw na bumabalot sa lahat. Nagulat si Ren Guangran at sinabing, ganoon ba talaga kalakas si Liang Xiao, para pilitin si Liang Yuyan na gamitin ang kanyang sukdulang lihim na pamamaraan. Sa wakas, nagpakita rin ang pagkabigla si Liang Xiao. Tumingala siya sa kalangitan, kung saan ang mga bolang apoy ay naglalabas ng napakalakas na enerhiya na parang mga tunay na araw. Kung babagsak ang mga ito, kahit na gamitin pa niya ang kanyang hindi nasusunog na gininto ang katawan, hindi niya ito kayang pigilan. Sinabi ni Luoying, kung babagsak ang 10 araw, malamang nakalahati ng lungsod ng Songyuyang ay masisira. Bakit hindi tayo kumilos, i-lock ang espasyo sa paligid upang maiwasan ang sobrang pagkalat ng enerhiya? Bahagyang tumango ang lahat at mabilis na kumalat sa paligid. Dahan-dahang iniunat ng 3 ang kanilang kanang kamay, at isang sinag ng Emperor Qi ang direktang tumama sa himpapawid.
Sunod-sunod ding kumilos sina Zhang Chong at Ren Guangran. Tatlong sinag ng Emperor Qi ang kumalat sa himpapawid na bumuo ng isang makapangyarihang harang at pagkatapos ay bumalot ito upang ikulong ang kababalaghan ng 10 araw sa kalangitan. Ang buong katawan ni Liang Yuyan sa sandaling iyon ay tila nagliliyab sa himpapawid. Malamig niyang tiningnan si Li Yongxiao at sinabi, "Li Yongxiao, ginamit ko na ang aking 10 araw sa kalangitan. Nagtataka ako kung paano mo ito haharapin o kung magiging abo ka na lang ba?" Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at biglang itinuro ito pababa, sabay sigaw, 10 araw sa kalangitan, wasakin ang langit at lipulin ang lupa. Ang 10 higanting bolang apoy ay bumulusok pababa, umiikot sa himpapawid, at direktang sumugod patungo kay Li Yongxiao, na may nakakasilaw na liwanag ng araw. Sinindihan nito ang tulalang mukha ni Li Yongxiao. Inakala ng lahat na nawalan na siya ng pag-asa. Galit na sumigaw si Qian Wudi, "Bakit ka tulala dyan? Lumaban ka. Ipinusta ko na ang lahat sa iyo." Nagduda rin si Li Fiyu. Hindi na ba niya magagamit ang pamamaraan mula sa araw na iyon? Nagsimulang magreklamo at sumigaw ang mga tao, ngunit sa katotohanan, sinusuri pa rin ni Li Yongxiao kung paano niya haharapin ang ataking ito. Ilalabas ko ba ang monumento ng banal na mundo o ang diamanting gourd? O kaya si Hong Trutrong? O baka naman direktang salubungin ito gamit ang baluti ng langit na demonyo at ang hindi nasusunog na gininto ang katawan? Napakaraming pagpipilian, madaling malito. Bahala na, kahit pa may makakilala. Akong si Li Yongxiao ay hindi kailanman natakot kaninuman. Sa kritikal na sandali ng pamamaraang 10 araw sa kalangitan, biglang naglabas ang malamig na espada ng bituin ng hilaga ng isang nakakatakot na diwa ng espada. Nagsimula ring magbago ang kanyang katawan, lumitaw ang mga kaliskis, at 2 sungay sa kanyang noo. Sa kanyang kaliwang palad, lumitaw ang isang berdeng lotus na dahan-dahang umiikot. Pagbabagong anyo bilang demonyo, ito na ba ang kanyang alas? Nanliit ang mga mata ni Qian Wudi. Naramdaman niya ang lakas mula kay Li Yongxiao at ang diwa ng espada mula sa malamig na espada ng bituin ng hilaga, na hindi na mas mababa sa isang martial sovereign. Dahan-dahang lumutang ang berdeng lotus sa harap ni Li Yongxiao. Sa isang iglap, sumabog ito na parang isang nawasak na bituin, bumalot sa buong harang at kinuha ang atensyon ng lahat. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mo Xiaochuan, at sa kanyang isipan ay lihim siyang natuwa, alam kong gagamit ng panlinlang si Master, na maglakas loob na gamitin ang sining ng espada sa harap ng napakaraming dalubhasa. Karapat-dapat ngang tawaging Master, hindi natatakot magdulot ng gulo sa sarili. Sa sandaling namukadkad ang berdeng lotus, ginamit ni Li Yongxiao ang malamig na espada ng bituin ng hilaga upang magpakawala ng isang enerhiya ng espada na tila isang dragon na lumilipad sa langit. Nawasak ang mga bituin sa paligid at ang 10 araw ay nagdilim at nawalan ng kulay dahil sa liwanag ng espada. Ito ang sining ng espada na pumupuksa ng bituin. Napapikit si Liang Yuyan dahil sa gininto ang liwanag, ngunit naramdaman pa rin niya ang nakapangingilabot na enerhiya ng espada, na parang isang banal na panang tumutudla sa araw. Isang sinag ng liwanag na direktang tumama sa 10 araw. Nang imulat ng lahat ang kanilang mga mata, nakita nilang wasak na ang 10 araw sa kalangitan. Ang buong harang ay isa ng dagat ng apoy, bukod sa liwanag ng apoy, wala nang iba pang makita. Ngunit ang napakalakas na puwersa ay tumagos sa harang, na nagdulot ng malakas na pagyanig at lubos na ikinatakot ng lahat. Nayanig ang mga mata ni Luiying at ng iba pang mga dalubhasa. Minaliit nila ang sitwasyon kanina at nalinlang ni Li Yongxiao, dahil sa biglaang liwanag, hindi nila nakita ang galaw ng espada, na nagdulot ng kanilang pagkadismaya. Napakalakas na kapangyarihan. Patay na ba si Li Yongxiao? Kailangan pa bang itanong? Siguradong nasunog na siya at naging abo. Hindi mo ba nakikita kung gaano katakot ang dagat ng apoy sa loob ng harang? Pero naramdaman ko kanina ang isang pambihirang diwa ng espada. Ang pakiramdam na iyon ay halos ikamatay ko sa takot, at tila hindi ito mas mahina kaysa sa 10 araw sa kalangitan. Naramdaman ko rin. Ngunit nabulag ako ng berdeng lotus kanina, at sa isang iglap na pagkawala ng atensyon, wala akong nakita. Nayanig din ang puso ni Qian Wudi, iniisip kung siya ang nasa kalagayan na iyon, paano niya haharapin ang 10 araw sa kalangitan. Sa gitna ng bulong-bulungan ng mga tao, ang lahat ay nag-iisip na si Li Yongxiao ay tiyak na patay na.
Nang marinig ito ng grupo ni Dingling humigpit ang kanilang mga puso. Kahit na alam nila ang pambihirang kakayahan ni Liu Xiao, hindi nila maiwasang mag-alala. Sa pagkakataong ito, kahit si Tudanhe ay nagpakita ng pagkagulat. Sa bingit ng kamatayan, sinubukan pa ni Liu Xiao na takpan ang mata at pandinig ng lahat. Ano ba talaga ang gusto niyang itago? Ang itago ang galaw ng espadang iyon, mayroon ba siyang ayaw ipaalam sa iba? Hindi, ang mas mahalaga ngayon, sa kanyang antas ng paglilinang, malinaw niyang naramdaman na si Liu Xiao ay hindi papatay, ni hindi man lang malubhang nasugatan. Ang dagat ng apoy sa loob ng harang ay unti-unting nawala na naglantad ng isang anyo. Ang katawan ni Liu Xiao ay nababalutan ng Machian battle armor na humaharang sa pagpasok ng apoy. Ngunit sa sandaling ito, ang Machian battle armor ay wala ng enerhiyang demonyo, tulad ng isang mistikong sandata na walang espiritual na enerhiya, kaya't wala na itong silbi. Maraming nagniningas na apoy pa rin ang tumama sa kanyang katawan. Sa sitwasyong ito, hindi na siya nag-isip pa at agad na ginamit ang hindi masisirang gininto ang katawan upang sipsipin ang mga ito. Pinupunan at pinapagaling nito ang katawan. Bagamat nasa paunang yugto pa lamang, naabot na nito ang isang balanse na nagpapabilis sa paghilom ng mga sugat. Paano ito naging posible? Naramdaman ng lahat na tila huminto ang kanilang pag-iisip at lahat sila ay nanlaki ang mga mata na parang mga perlas. Kahit ang 10 araw sa kalangitan ay hindi siya nasaktan. Sa pagkakataong ito, nanginginig na sa takot si Tudanhe, tuluyan ng natulala. Napakakaraming lihim ng taong ito. Ginoo, kung magkikita kayo sa hinaharap, kailangang mag-ingat ng husto. Ibinulong ito ni Luoying sa pamamagitan ng paghahatid ng tunog. Sa tabi niya, si Tangxin, bukod sa pagkabigla, ay higit na naging seryoso at nag-iisip ng malalim. Matapos gamitin ang 10 araw sa kalangitan, labis na nabawasan ang lakas at enerhiya ni Liang Yuyan at nagsimulang mamutla ang kanyang mukha. Ngunit dahil isa siyang makapangyarihang dalubhasa, mabilis siyang bumalik sa katinuan matapos ang pagkabigla. Ang kanyang anyo ay unti-unting lumabo sa himpapawid at dahan-dahang naglaho. O nagtatago sa kawalan? Napakapayak na pamamaraan. Ang espasyo rito ay sinelyuhan na ng 3 emperador ng pakikipaglaban. Saan ka pa makakatakas? Nagkunwaring walang pakialam si Liu Xiao at ipinakalat ang kanyang banal na kamalayan. Bigla siyang napakunot noo at nagtatakang sinabi, kakaiba, walang anumang pagyanig sa espasyo. Paano siya nakapasok sa kawalan? Bakit siya biglang naglaho? Bigla, isang malabong anyo ang lumitaw sa kaliwa ni Liu Xiao, at isang liwanag ng espada ang humiwa patungo sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Liu Xiao, kundi maging ang mga dalubhasa sa paligid ay nayanig din, dahil napansin din nila ang problema, ang paraan ng pagtatago ni Liang Yuyan sa espasyo ay hindi ganoon kasimple. Bagamat hindi nakikita ni Liu Xiao ang kinaroroonan ng kalaban, nahuli pa rin ng kanyang banal na kamalayan ang paparating na liwanag ng espada, at simpleng umiwas siya sa pamamagitan ng pagtagilid ng katawan. Muling nayanig ang espasyo, at 2 pang liwanag ng espada ang humiwa. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Isang espiritual na lakas ang lumabas mula sa gitna ng kanyang mga kilay, at ang kanyang katawan ay naglaho sa kinatatayuan. Nagteleport siya sa ibang lugar, iniwasan ang mga hiwa ng espada kanina. Bigla ang paglipat. Muling nagulat si Tudanhe. Ito ay isang napakalakas na kakayahan na tanging isang 8 antas na dakilang alkemista lamang ang kayang gawin. Oh! Narinig ang boses ni Liang Yuyan mula sa himpapawid, halatang nagulat din sa kanyang pagteleport. Pagkatapos noon, wala nang bakas ni Liang Yuyan na makita. Sa eksaktong sandaling ito, sa likuran ni Liu Xiao, si Liang Yuyan ay lumitaw na parang isang multo na nagtatago sa ulap, ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay nakataas na, naghahanda para sa isang biglaang pagsalakay.